Sa wakas, gising ka na. Namangha si Brett nang makilala niyang taong pumasok ng silid na yon. Grandpa? Anong ibig sabihin nito? Gulat na tanong niya sa lolo niya. Sa likod nito'y nakasunod ang may edad na lalaki at babaeng kanina ay namulatan niya. This is your punishment, motoridad na sabi nito. What? Kunot noong tanong ni Brett. Humalo kip-kip to. From now on, you will live here. Hindi ka na pwedeng bumalik sa unit mo dahil nasabihan ko na ang may-ari ng condominium nun. Kinuha ko na rin ang susi ng kotse mo. Ang credit cards mo, ang ATMs mo at lahat ng bagay na binili mo gamit ang allowance na ibinigay ko sa'yo. Starting today, I will cut our connections until you learn your lesson. You have to live on your own and work hard on your own to get the money you need. Mula ngayon, hindi ka na mabubuhay bilang isang Valencia, kung hindi bilang isang normal na tao. Pinal na sabi nito. Wait a minute. I don't think I'm following what you are saying, Grandpa. This is just insane. Manghang saway ni Brett dito. You heard me right. Sinabi ko na sa'yo noong huli tayong magkita, hindi ba? Ubos na ang pasensya ko sa'yo. Kailangan mo ng turuan ng leksyon. You will stay here and work hard for your expenses. Tuluyan na si Brett na panganga. No way! Anyway, hindi naman ako ganun kasama lolo. Sa isang gaya mo na 28 na, pero wala pa ring experience sa trabaho, ay tsak na mahihirapan kang humanap ng trabaho maliban sa construction. Honestly, willing sana kung hayaan kang ganun ang maging trabaho. Pero nakiusap sa akin ng mga magulang mo, kaya hayaan kitang magtrabaho sa kumpanya as a regular employee. Sabi pa nitong tila hindi naririnig ang protesta niya. Hindi pa rin siya nakasagot. Nahihilo siya sa bilis ng mga pangyayari. Last night, he was feeling good. He thought his life is back on track. Pagkatapos ay itong magigis na niya, what the... Iha. Ia-assign ko rin ang lalaking ito sa General Affairs Department na gaya mo dahil ang sabi sa akin ni Damon ay magli-leave na raw si Letty. Siguradong kakailanganin niyo ng bagong tao at likas na abalang department niyo. Nakausap ko na si Damon at ang immediate boss mo. So I will hand you this guy, Aya. Sabi na naman ng lolo niya na nakatingin sa babaeng nasa tabi niya. Tiningala niya ito, napakunot noo si Brett na makitang maasim ang mukha nito na para bang hindi to natutuwa sa naririnig. Well, hindi rin ako natutuwa. What the? At sino ba talagang babaeng to? Base sa sinabi ng lolo niya, sigurado siya na empleyado to sa kumpanya nila. Binanggit din ito ang pinsan niya at ang asawa nito. Then it hit him. Kaibigan to ni Letty. Minsan na niya to nakita kasamang babae kaya pamilyar ito sa kanya. Okay, ngayon na ipaliwanag ko ng lahat ay aalis na ako. Armando, Belen, Aya, pasensya na talaga sa abala. Kapag gumawa ng matinding gulo ang lalaking yan, ay tawagan niyo lang ako. Paalam na ng lolo niya. Napatayo siya sa pagkataranta. Wait, Grandpa, iiwan mo talaga ako dito? For how long? Frustrated na tanong ni Brett. Malamig siyang tinitigan ng lolo niya. Until I could see that you change. At huwag mo subukang humingi ng tulong sa mga magulang mo o sa kahit na kaninong kakilala mo sa dati mong mundo, Brett. Mahihiya ka lang dahil nagawa ko na silang lahat ng paraan. Goodbye. Formal na sabi nito tuluyan ng lumabas na silid. Sumunod dito ang may edad na lalaki. Sandalit maghahanda ko ng almusal. Aya, ikaw na munang bahala kay Brett ha? Bili naman ng may edad na babae bago lumabas. Naiwan silang dalawa ng babae sa silid. Siya ay mangha, ito na may mukhang naiinis. Nagbuga pa to ng hangin at bumaling sa kanya. Well, mahal na prinsipe, inumin mo na ang gamot na yan. Pagkatapos, maligo ka na, nandun ang banyo. Pagtiyagaan mo na kung ditimba at tabo lang ang banyo dito. Ang mga damit na isusuot mo, nandun sa cabinet na yon. Pagkatapos, lumabas ka at magpunta sa bahay namin sa may kaliwa mo paglabas mo ng pinto. Pautos na sabi nito na akala mo kung sinong amo. Naiinis siya. Will stop using that irritating tone on me. I am pissed off to last a lifetime already. Huwag ka na dumagdag, bulyaw ni Brett dito. Tumingin ito sa kanya at pinanikitan siya ng mga mata. Huwag mo ako sigawan. Besides, kasalanan mo rin kung bakit ka pinatapon ng Lolo Mel dito sa amin. Huwag mo ibuntun sa akin ang inis mo dahil hindi kita sasantuhin. Basta, kung gusto mo magkalaman ng sikmura mo sa araw na to, magpunta ka sa bahay pagkatapos mong mag-ayos at kalmahin ang sarili mo. Sige, sabi nito tinalikuran na siya, gigil na gigil siya.
Noon lamang siya naka-encounter ng babaeng gaya nito. Maganda sana pero ubod naman ang talas ng dila. Worst, bukod sa hindi to apektado na apil niya, ay kung umakto pa ito ay para isa siyang malaking peste sa buhay nito. At habang sinusundan ni Brett ng tingin, habang palapit ito sa pinto yung naghahalo-halo ng inis at frustration niya dito at sa sitwasyon niya, kaya bago pa siya makapag-isip ng matino ay malalaking hakbang na tinawid niyang kinaroroonan niya at ang pinto. Bago pa ito makalabas ay nahawakan na niyang baraso nito at nailapat ang isang palad sa pinto upang mapigilan itong makalabas. Napaigta dito at napalingon sa kanya dahil masyado silang magkalapit ay halos magtama ng mga mukha nila nang tumingala ito sa kanya. Bigla'y tila tumalas ang lahat ng sense niya. He could clearly smell her scent. It was a fresh scent. Iba sa nakasanayan niyang amoy na mamahaling pabango ng mga taong nakakasalumuhan niya. Habang tinitingnan din niya ang mukha nito, ang mga mata nitong bakas sa magkahalong pagkagulat at pagkalito, papaba sa mga labi nitong bahagyang nakaawang, ay tila may kung anong humahalukay sa kaloob-looban niya. Bigla siyang nalito. Bigla'y tila nais gumalaw mag-isa ng katawan niya at tawirin ang pagitan ng mga mukha nila. And it's making him more frustrated than he already was. What? Inis na tanong ni Aya sa kanya. Umabot ang mainit at mabangong hininga nito sa mukha niya. That and her nearness made him feel heady. Kasabay nun ay may binuhay itong bahagi ng katawan niya. Lalo siyang nabwisit dahil naraw siya ng babaeng tung wala namang kumpara sa lahat ng babaeng dumaan na sa buhay niya. Idagdag pa ang nakakairitang ekspresyon sa mukha nito na halatang hindi apektado sa kanya. Na para bang siya lang ang naapektuhan ng pagkakalapit ng kanilang mga katawan. I hate your guts. Gigil na asik niya rito at sa lalo niyang pagkainis ay ngumiti pa ito na sarkastiko. Honestly, the feeling is mutual. Pero para kay Lolo Mel, I am bound to take care of you habang nandito ka. But don't try to boss me around dahil hindi ka prinsipe dito. Maliwanag ba? Now, bitawan mo ko't lalabas ako, sabi ni Aya. Hindi ni Brett binitawan at nakatiimbagang natititigan ang mukha nito. Now I hate not only your guts, I hate you. Umismid to. Again, the feeling is mu. Hindi na niya pinatapos pang sasabihin nito dahil hindi na siya nakapagtimpi pa. Imbis na bitawan nito yung higpit pang hawak niya sa baraso nito. Pagkuway humakbang siya paharap at isinama niya ito dahilan upang mapasandal to sa pinto. Nakulong to sa pagitan ng pinto at ng katawan niya. He grounded when he felt her soft breast on his chest. Then before she could even say anything more, he hastily cleaned her mouth for a deep punishing kiss. Intensyon niyang iparamdam ditong lahat ng galit, inis at frustration niya sa araw na yon. Gusto niyang malaman ito na wala itong karapatan na magpakaboses sa kanya dahil hindi siya nito kaya. Yet when he tasted her lips, something inside him rumbled again. For some reason, he felt threatened. Bigla'y tila siya natakot dito. Alam niya na on impulse dapat ay lumayo na siya rito. Pero ang taksil niyang katawan at ang mga labi ayaw kumilos palayo. Because no matter how much he hates this stranger's guts, he doesn't hate the sweet taste of her lips at all. Hindi makakilos si Aya, hindi lamang dahil sa pagkabigla sa nangyayari, kung hindi dahil sa kakaibang sensasyong lumulukob sa katawan niya. Ngayong magkalapat ng katawan nila ni Brett at sakop nito mga labi niya. Hindi yun ang unang halik niya, but the feel of his body on hers, his strong hands firmly holding her arm, and the way he moved his lips on hers made her feel like she's turning into jelly. Ang puso niya mabilis na tumitibok. Ang mukha niya at buong katawan niya tila sinisilaban. Alam niya na dapat niyang paglinawin ng isip niya at itulak ito. Yun ang tamang gawin dahil kahit nakilala niya ito, sa pangalan at pinagkatiwala ng lolo nito sa kanyang pagsubaybay dito, ay isa pa rin tong stranghero sa kanya. Pero tila na matanda ang katawan niya at ayaw kumilos. Kahit napakaramdam din niya namamaga ng mga labi niya sa diin ng paghalik nito sa kanya na tila ba sa paraang iyon ay nais nitong ilabas ang lahat ng galit nito at hindi niya yun alintana. Hanggang sa ang halik nito'y unti-unting gumaan, naging mapanakso yun at tila na tinutudyo, siyang tumugon, tila may mga paru-parong nagwawala sa sikmura niya sa sensasyong dulot ng paggalaw ng mga labi nito. Ang kamay nitong mariing nakahawak sa braso niya ay lumuwag at nagsimulang humaplos. Ang katawan nito ay lalong dumikit sa kanya. When she felt something hard poking her stomach, she shivered. Ano bang ginagawa ng lalaking ito sa kanya? At nawawala siya sa katinuan. And just when she thought it was enough to drive her crazy, she was wrong. Because when she felt his tongue probing
Its entry on her mouth, she gasped. Napakapit siya sa balikat ni Brett dahil kung hindi niya gagawin yon, baka matumba siya. Hanggang sa lalong lumalim ang halik nito at ang kamay nito ay nagsimulang humaplos patungo sa katawan niya. Nang pumisil yun ay noon siya napaigtad at napaungol. Hindi siya nakatiis, gumanti siya ng halik dito. Ito naman ang napaungol, nakaramdam siya ng kakaibang kilabot sa bawat himaymay ng katawan niya. Aya, halika sandalit, may tawag ka. Natauhan si Aya sa sigaw na yun ng kanyang ina. Otomatikot ubod lakas niya itong tinulak palayo sa kanya, napalayo ito sa kanya ng ilang pulgada. Pero kahit na ganoon ay tila damang-dama pa rin niya ang katawan nito sa katawan niya. Bigla siyang nanlamig, hindi siya umalis sa pagkakasandal sa pinto dahil nanginginig ang mga tuhod niya. Anong nangyari? They just formally met each other that day. At anong ginagawa nila? She almost did it with him. Nalalaki ang mga mata at hinihingal pang napatitig siya dito. Maging ito'y hinihingal din. His eyes dark with desire. At alam ni Aya na kung iba niya ang tingin niya sa katawan nito ay makikita pa niyang ebidensya na makikita niya sa mga mata nito. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Tanong niya ritong pilit nilang kapan ng galit. Subalit kahit sa pandinig niya tila bulong lamang yun. Tumitig ito sa mga mata niya. Saglit na nakita niyang pagkalito sa mga mata nito bago ay nawala at sarkastikong ngumiti. Ngayon mo pa itatanong yan after you responded to my touch and kisses willingly? Nang uuyam na tanong ni Brett, nag-init ang mukha ni Aya. I did not? Mariing tanggi niya. Ano kung halatang nagsisinungaling siya? The point of the matter is, he was the one who initiated it. Ang sabi mo, you hate me. Kung ganoon, bakit mo yung ginawa? Giit niya, bukang nakabawi na ito sa pagkahingal dahil dumiretso na ito ng tayo't hindi inalis ang nakakabwisit ng ngiti sa mga labi nito. I hate you. That's why I did that. I want to piss you off the way you did to me. And believe me, I got the reaction I wanted. Kaya wag mo kong iboboss around dahil higit pa dyan ang kaya kong gawin. And as far as I can see, hindi ako mahihirapan. Mayabang na sabi nito at tumalikod na. Nalalaki ang mga mata ni Aya. Ang kapal ng mukha mo! Asar na angil niya narito. Yeah, I know that. Kaya nga ako dinala ni Grandpa sa ganitong lugar, hindi ba? Asar na sabi ni Brett, lalo na si Aya na nainis. Talaga? Although tingin ko wala ka ng What are you doing? Nalalaki ang mga matang tanong ni Aya nang makita niyang hinubad nitong polo na suot nito. Humarap ito sa kanya. Kahit tuloy ayaw niya ay nasilip niya ang perpektong katawan nito. Mula sa firm na dibdib nito pababa sa bandang tiyan nito na may abs. Lalong uminit ang mukha niya. I will take a bath. Do you want to stay here and wait for me? Sarkastikong tanong ni Brett. Nainis siya sa tono nito. Asa, asik ni Aya rito at mabilis nang lumabas ng apartment nito. Patakbo siyang nagtungo sa bahay nila pero hindi kaagad pumasok sa bahay nila dahil magtatakang mga magulang niya kung bakit ganun ang itsura niya. Pilit niyang hinahamig ang sarili at kinakalmang puso niya ayaw tumigil sa pagwawala. Naitakip niyang kamay sa bibig niya. Nainis siya sa lalaking yon. Pero mas naiinis siya sa sarili niya dahil sa naging reaksyon niya. Sa dami na naging kasintahan niya, kahit kailan hindi niya hinayaang umabot hanggang sa inabot nila ng lalaking yon ang relasyon niya sa mga dati niyang kasintahan. Hindi niya pinaabot dahil kahit kailan hindi siya nawalan ng kontrol na gaya na nangyari kani-kanina lang. Hindi siya nawala sa katinuan. Sunod-sunod siyang humugot ng paghinga. And I am supposed to watch that chair closely habang hindi pa siya pinapatawad ni Lolo Mel. Ngayong sigurado na talaga siya, napasubo siya. 15 minutong kinailangan ni Aya para ibalik sa normal ang kanyang sarili. Kaya nang pumasok siya sa loob ng bahay niya, ay nakakunot noong mukha ng nanay niyang naabutan niya. Bakit ang tagal mo? Sinabi ko tuloy kay Jenna na mamaya natatawagan ka na lang niya. Takang tanong nito. Marahil ay si Jenna ang tumawag sa kanya kanina. Nagpaalis lang ako ng inis sandali, Mama. Nakakabwisit kasing lalaking yun. Ang daming reklamo. Palusot ni Aya. Sa bagay, may katotohanan naman talagang sinabi niya. Bumakas naman ang simpatya sa mukha nito at bumuntong hininga. Kasi nga lumaki siyang nakukuhang lahat ng gusto niya. Naintindihan ko talaga si boss kung bakit sobrang problemado siya sa batang yun. Magdasal na lang tayo na mapabilis ang pagbabago niya para hindi na sumakit ang ulo ni boss. Nanay niya na bumalik sa ginawa nitong paghahalo ng sinangag sa kusina. Na napabuga siya ng hangin at humatak ng upuan. Ma, tingin mo ba talaga may pag-asa pang lalaking yon? I think he's hopeless. Nakadepende sa'yo yon. Biglang sabi ng papa niya na pumasok din ng kusina.
O, nakaalis na ba si Boss Armando? Tanong dito ng nanay niya. Oo, nagbigay lang siya ng mga huling habilin sa akin. Sabi ng tatay niyang umupo rin sa isang upuan doon at tumingin sa kanya. Ang sabi niya sa akin, bahala na raw tayo sa apo niya. Malaki daw ang tiwala niya sa atin lalo na sa'yo, Aya, na mapababago natin ang apo niya. Umangat ang kilay niya. Bakit lalo na sa akin? Tanong ni Aya. Sa totoo lang ay ayaw na niya mapalapit pa sa lalaking yun. Delikado to sa kanya at sa puso niya. Dahil ikaw naman ang mas madalas niyang makakasama, binili ni boss na siguraduhin mo daw na magre-report si Brett sa opisina ninyo bukas. Aya anak, may tiwala ko sa'yo, kaya mo yan. Malaki ang utang na loob namin kay boss at ito lang ang alam naming paraan ng mama mo para makabayad sa lahat ng kabutihang ginawa niya para sa amin noon. Seryosong pahayag ng papa niya na pangiwi siya. Kapag gano'n ang sinasabi nito'y paano pa siya magre-reklamo? Sa bagay, sabay silang napalingon sa panig ng pinto nila nang makarinig sila na sunod-sunod na katok. Baka si Brett na yan, tamang-tama. Tapos na ako magluto. Buksan mo ng pinto, Aya. Utos ng nanay niya. Nalaki ang mga mata niya. Bakit ako? Protesta niya. Alangan namang ang papa mo. Pinanlakihan siya nito ng mga mata. Napasimangot siya at padabog na tumayo. Hindi niya ba naisip na parang yung hinahagis ang nag-iisa niyong anak sa kulungan ng leon? Hindi magandang reputasyon ng lalaki yun pagdating sa mga babae. Bulalas niya. Nagtinginan ng mga ito pagkatapos ay sabay pang natawa. Aya anak, alam naming maganda ka. Pero kumpara sa mga mayayamang babae, normal ka lang. Imposibleng pag-interesan ka ni Brett. Hala, buksan mo ng pinto. Natatawang sabi ng papa niya. Napaingos si Aya at tinalikuran ng mga to. Hindi niya alam kung naiinis siya dahil sa pangmamaliit ng sarili niyang mga magulang sa kanya o sa katotohanan kahit naman siya ay naniniwala sa mga sinabi ng mga to. Lukot pa rin ang mukha niya nang buksan niya ang pinto. What took you so long to open the door? Iritableng bunga ni Brett sa kanya. Napatingin siya dito at sasagutin na sana ito na matigilan siya sa itsura nito. Basa pang buhok nito at bagsak na ang pinakamahaba at umaabot na sa batok nito. Hindi niya yun napansin kanina. Ang damit nito'y puting t-shirt at kupas na pantalong maong. Normal ang suot nito pero dahil sa kakaibang dating at itsura nito, ay para pa rin itong demigod na nakatayo sa harapan niya. Stop staring at me. I know I look funny. Hindi sa akin ang mga damit na nasa cabinet. Wala pang hair dryer. The bathroom is too small for me. What kind of place is that? Inis na untag nito sa kanya, napaangat ang tingin niya sa lukot ng mukha nito. Kung makaakto to, parang hindi siya nito hinalikan kanina. Sa bagay, sa tipo nito'y malamang baliwala lamang ditong bagay na yon. At akala yata nito kaya niya itong tinitingnan ay dahil nawiwerduhan siya sa itsura nito. Hindi lang nito alam na mukha pa rin itong magazine cover. Pero syempre, hindi niya yun sasabihin dito. Inismiran niya to. Malamang si Lolo Mel ang naglagay ng mga gamit sa bago mong bahay. Kaya nga parusay eh. Pasok, aniya rito at nilawagan ng pinto. Nagpatiuna pa siyang bumalik sa kusina. Sumunod naman to. Nang makarating to sa kusina, kagad na pinaupo ito ng nanay niya at kinamusta naman ng tatay niya. Napapaismid na lang si Aya kapag maayos tong sumasagot sa mga magulang niya. Bakit sa kanyang arugante nito? Tuloy na magsimula silang mag-almusal ay tahimik lamang siya. Paminsan-minsan natatawa siya sa mukha nitong nalulukot habang nakatingin sa itlog na pula na may kamatis, tuyo at daing na almusal nila. Malamang sanay ito sa American style na almusal. Kaya nanimbago to. Nahuli pa niya itong umiwi bago to sumubo ng pagkain. Pero sa kalaunan mukha namang nasarapan to at gumana ng pagkain. Hindi niya tuloy na iwasang mapatitig dito. Ang inaasahan niya ay mag-iinarte pa ito pero mukhang kaya naman pala nitong makisama, lalo na sa mga magulang niya. Isa pa tingin naman niya hindi arte ang nakikita niya ng gana to sa pagkain. Either nasasarapan to sa luto ng nanay niya o sadyang gutom lang to. Still, malayo sa impression niya rito. Nakatitig pa rin siya rito nang bigla itong bumaling sa kanya. Bahagya siyang napaatras. Upang itago ang pagkapahiya at inismera na lang niya ito at binaling na ang atensyon sa pagkain. At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.